Magandang araw. Pag-usapan natin ngayon ang paggamit ng multimedia sa pagtuturo ng wika. Sa Pilipinas, kung saan ang wika ay malapit na kaugnay ng kultura, karanasan at pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral, naging mas makabuluhan ang pagtuturo ng wika kapag iniuugnay ito sa kanilang konteksto. Sa paggamit ng multimedia sa pagtuturo ng Filipino, ito ay nagbibigay daan upang mailapit ang aralin sa realidad ng lipunang Pilipino mula sa media, musika, pelikula at balita. Ang multimedia sa pagtuturo ng wika ay isang sistematikong paggamit ng iba't ibang anyo ng media upang mapaunlad ang apat na makrong kasanayan sa wika. Ito yung pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. At ang panglima ay ang panonood. Gayun din yung kaalaman sa balarila, bokabularyo at diskursong pangkultura. Ano ba ang kahalagahan ng multimedia sa pagtuturo ng wika? Una, pinahuhusay ang pag-unawa at pagkatuto. Sa pamamagitan ng sabayang visual at auditorial na presentasyon, mas nagiging malinaw ang kahulugan ng mga salita, istruktura ng pangungusap, at konteksto ng paggamit ng wika. Pangalawa, pinauunlad ang motibasyon at interes ng mag-aaral. Ang mga video, awitin at interaktibong gawain ay nakapagpapataas ng atensyon at partisipasyon ng mga mag-aaral, lalo na sa henerasyong sanay sa digital na kapaligiran. Pangatlo, sumusuporta ito sa iba't ibang estilo ng pagkatuto. Natutugunan ng multimedia ang pangailangan ng visual, auditory at kinesthetic learners. Kaya nagiging mas inklusibo ang pagtuturo. Panghuli, nagbibigay ng autentikong karanasan sa wika. Sa paggamit ng tunay na video, podcast, panayam at pelikula na ipapakita ang aktwal na gamit ng wika sa lipunan at kultura. Ano ba itong mga uri ng multimedia na ginagamit sa pagtuturo ng wika? Meron tayong tinatawag na textual. Ito yung mga e-modules, digital readings, online articles. Meron ding visual. Ito yung mga larawan, infographics, mga slide presentations. Pangatlo, meron ding auditorial. Ito yung audio recordings, mga podcast at awitin. Meron ding video, yung mga maiikling pelikula, dokumentasyon, at mga video lessons or kaya ay mga vlogs. Meron ding interaktibo, yung mga online quizzes, language application, at discussion forums. Ano ang mga paraan sa paggamit ng multimedia sa pagtuturo ng wika? Una, nagagamit ito sa paraan ng pagpapakilala ng aralin. Maaaring gumamit ng mga maiikling video or video clips o larawan bilang panimulang sitwasyon upang maudyukan ang kritikal na pag-iisip at talakayan. Maaari rin gamitin sa paglinang ng kasanayan sa pakikinig at pagsasalita. Ang mga audio at video ay epektibo sa pagsasanay sa tamang bigkas, intonasyon, at pag-unawa sa mensahe. Pangatlo, pupwede rin sa paglinang ng pagbasa at pagsulat. Ang digital text at multimedia prompts ay nagsisilbing batayan sa pagsusuri, refleksyon, at malikhaing pagsulat. Panghuli, pupwede rin sa pagtataya at ebalwasyon. Maaaring gamitin ang mga online quizzes, digital portfolios, at video presentations bilang alternatibong paraan sa pagtatasa. Ang paggamit ng multimedia sa pagtuturo, lalo na sa kontekstong Pilipino, ay may maraming pakinabang. Ngunit kaakibat din nito ang ilang mahahalagang hamon na kailangang isaalang-alang ng mga guro at ng institusyon. Una, yung kakulangan sa kagamitang teknikal. Hindi lahat ng paaralan sa Pilipinas ay may sapat na computer, projector, speaker o kaya naman ay matatag na internet connection. Dahil dito, nagiging limitado ang paggamit ng multimedia, lalo na sa mga pampublikong paaralan at liblib na lugar.
Pangalawa, hindi pantay na access ng mga mag-aaral. Yung bang may mga mag-aaral na walang sariling gadget o regular na access sa internet sa bahay. So nagdudulot ito ng digital divide na maaaring makaapekto sa kanilang partisipasyon at pagganap sa mga gawaing may kaugnayan sa multimedia. Pangatlo, limitadong kasanayan ng guro sa teknolohiya. Hindi kasi lahat ng guro ay may sapat na ICT skills, no, na kung saan nakakapipili o nakagagawa at nakagagamit ng angkop na multimedia materials. Maari itong humantong sa maling paggamit ng teknolohiya o kaya ay labis na pag-asa sa handang materyales o kaya naman hindi epektibong integrasyon sa aralin. Pang-apat ay may posibleng pagkawala ng fokus ng mga mag-aaral. Kapag hindi maingat na pinili ang multimedia, maaaring mas maaliw ang mga mag-aaral kaysa sa matuto. Ang visual at tunog ay maaaring maging distraksyon kung hindi malinaw ang layunin ng aralin. At huli, ang oras at paghahanda. Ang pagbuo at paghahanda ng dekalidad na multimedia materials ay matrabaho at nangangailangan ng oras lalo na kung ang guro ang mismong lilikha ng materyales. At isa pa, meron ding suliranin sa teknikal na aspeto. Yung mga problema tulad ng brownout, mga sirang kagamitan, o kaya ay hindi gumagana yung audio o kaya ay yung video. So ito ay maaaring makasagabal sa daloy ng klase at magdulot ng pagkaantala sa pagkatuto. Tandaan din natin na yung mga hamon na binanggit kanina, yung mga hamon sa paggamit ng multimedia sa pagtuturo ay hindi siya hadlang upang ito ay talikuran, kundi mga paalala na ang teknolohiya ay dapat gamitin ng maingat, may layunin at may malinaw na ugnayan sa layunin ng pagkatuto. Ang papel ng guro bilang tagapamagitan ng pagkatuto ay nananatiling mahalaga anuman ang anyo ng medyang ginagamit. Sa huli, ang paggamit ng multimedia sa pagtuturo ng wika ay isang makapangyarihang estratehiya na nagpapalalim sa pag-unawa, nagpapasigla sa interes, at nagpapayaman sa karanasan ng mga mag-aaral. Gayunman, ang teknolohiya ay nanatiling pantulong lamang. Ang husay ng guro sa pagdedesenyo ng makabuluhang aralin at paggabay sa mag-aaral ang siyang susi sa mabisang pagtuturo ng wika. Yun lang. Maraming salamat. Paalam.